Basketball Talk Studio Express presents Discarding Delta, ang Jamie Malonzo at Mikey Williams one-on-one trade na sinasabing konektado sa napipintong paglalaro ni Dave Ildefonso para sa Converge Fiber Xers sa PBA. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Puspusan ang ginagawang pagpapalakas ni Vice Governor at Head Coach Delta Pineda sa kanyang kupunan sa PBA ngayon na Converge Fiber Xers. Tanga nila ang 4 wins and 2 loss record sa ongoing All-Filipino Cup at sinasabing hindi pa umuno sila kontento rito dahil yung dalawang pagkatalo nila ay kontra sa mga powerhouse teams na TNT Tropang 5G at San Miguel Beermen. Sinasabing kinakailangan nilang gumawa ng paraan para pagdating ng playoffs ay hindi sila mga mote at malampasan nila yung kanilang tatlong quarterfinals finishes nung nakaraang 49th season ng PBA. Layunin nila na makapasok sa semifinal sa kauna-unahang pagkakataon simula nang sumali sila sa PBA noong 2022 nang bili nila ang prangkisa ng Alaska Aces. At ngayon yung All-Filipino Cup ay all-out din ang Converge Fiber Xers Management dito kay Vice Governor Delta Pineda sa layunin nga nito na balakasin ang nasabing kupunan. Ilang series of trades na rin ang ginawa ng kanilang kupunan kung saan nakuha nga nila ang number 2 pick ng Phoenix Fuel Master palit ni Brian Santos at ang future second round pick ng Converge Fiber Xers na kanila namang ginamit para makuha si Juan Gomez Del Llano na sinasabing super rookie dahil na rin sa ilang triple-double na ginawa nito sa kaagahan pa lamang ng ongoing All-Filipino Cup. Pumasok din sila sa isang 3-team trade kung saan nakuha nila ang isa sa mga veteran big man nila na si Larry Muyang, kung saan pinakawala naman nila si J.O. Ambohot na napunta sa Titan Ultra Giant Risers sa 3-team trade na nangyari bago ang All-Filipino Cup opening. At nang maging available na nga itong sila Archie Concepcion, John Lloyd Clemente at J.Mo Egilos, kasama na rin si Larry Muyang na pare-parehong nanggaling sa Pampanga Giant Lanterns na kupunan noon ni Pampanga Vice Governor Delta Pineda sa MPBL. At ilang games pa lang ang nilalaro ng kanilang kupunan ay nakuha rin nila si Dave Ildefonso o yung PBA playing rights nito mula sa Titan Ultra Giant Risers kapalit ng 3 players, isang active ngayon na si Kobe Monhe na nakuha nila na bilang second round pick nila noong nakaraang 50th season PBA rookie draft at 2 future draft picks ng Converge Fiber Xers sa 51st season at 52nd season ng PBA. At ngayon nga meron na namang nilulutong trade si Vice Governor Delta Pineda kung saan Barangay Ginebra naman ang kanyang hihimukin na kumasa sa sinasabing trade na may pagka-futuristic pero konektado sa napipinturing paglalaro ni Dave Ildefonso na po pwede na ngang mangyari sa ongoing Philippine Cup ngayong 50th season. Paano nga ba ito mangyayari? Pag-usapan natin kung paano yan gagawin ni Vice Governor at Head Coach Delta Pineda sa pamamagitan ng kanyang Discarding Delta. Dahil mukhang wala naman balak na bumalik sa PBA lalo na sa Converge Fiber Xers, itong si Mikey Williams na nakuha nila via trade mula sa TNT Tropang 5G kapalit ni Jordan Heading nung nakaraang 49th season All-Filipino Cup ay sinasabing ite-trade na lamang nila ang PBA playing rights nito papunta sa Barangay Ginebra San Miguel para umano mabunutan na sila ng tinik at magkaroon sila ng assurance na ang ipapalit na player mula sa Barangay Ginebra San Miguel ay kanilang mapapakinabangan sa future. Hindi naman umano nagmamadali si Vice Governor at Head Coach Delta Pineda sa trade na kanilang gagawin para dito kay Mikey Williams. Naiintindihan umano nila na walang gustong kumuhang kupunan dito kay Mikey Williams dahil wala rin kasiguruduhan na yung babagsakan niyang kupunan ay makakausap siya ng matino at papayag sa magiging asking price nitong si Mikey Williams. At ang masasabing bentahe nga lang umano ng kupunan na makakakuha dito kay Mikey Williams at posible nga na Barangay Ginebra San Miguel dahil dito sa pinaplanong trade o one-on-one trade ni Vice Governor Delta Pineda sa Barangay Ginebra
ay kung makakasundo agad ni Mikey Williams ang nasabing koponan ay agad-agad ito makakapaglaro sa kanila. Samantalang ang hihingin nilang kapalit ay kinakailangan pa nilang maghintay ng 3 taon bago nila mapakinabangan. Futuristic ang trade approach na gagawin na ito ng Converge Fiber Xers sa Barangay Ginebra, San Miguel, dahil sa ngayon ay kahit nga sabihin natin na malakas na ang kanilang lineup ay may kulang pa rin daw umano, at kinakailangan nga na gawin din nila itong trade na to dahil konektado ito sa napipintong paglalaro ni Dave Ildefonso sa Converge Fiber Xers ngayong ongoing All Filipino Cup. Bali ang mangyayari, ang PBA playing rights nga nitong si Mikey Williams ay ite-trade nila sa Barangay Ginebra, San Miguel para rin naman sa PBA playing rights ng dati nilang player at ngayon tinabla o walang koponan ngayon sa Japan B-League na si Jamie Malonzo. Kung tutuusin, dehado pa nga daw sila dito sa trade na to o one-on-one trade na ipopropose nila sa Barangay Ginebra, San Miguel, kung saan si Mikey Williams na po pwede ngang agad-agad makapaglaro sa Barangay Ginebra, San Miguel sakaling magkasundo sila ng management ng nasabing koponan mula sa SMC, samantalang sila nakukunin lamang ang PBA playing rights ni Jamie Malonzo mula sa pinakasikat na koponan sa PBA ngayon na Barangay Ginebra, San Miguel, ay kakailanganin pa ng Converge Fiber Xers na matapos ang kanyang 3-year ban bago nila ito mapakinabangan. Pero merong plano si Vice Governor at Head Coach Delta Pineda para dito kay Jamie Malonzo, at ito yung sinasabing discarding Delta. Ayon umano sa plano, hahayaan muna nila itong si Jamie Malonzo na makipag-usap sa mga koponan sa Japan B-League Division 1. At kung wala nga itong makukuhang panibagong kontrata at ganun din sa sinasabing ibang options nitong si Jamie Malonzo, ay saka umano nila ipupul yung trade na yon sa Barangay Ginebra, San Miguel. At kapag ka pumayag ang Barangay Ginebra, San Miguel doon sa one-on-one trade na yon, ay syempre kinakailangan munang maghintay ng 3 taon ng Converge Fiber Xers bago nila tuluyang mapalaro itong si Jamie Malonzo dahil sa 3-year ban na ipinataw sa kanya ng PBA nang hindi niya pirmahan ang uniform players contract na inilatag sa kanya ng Barangay Ginebra, San Miguel, at sa halip nga ang pinirmahan niya yung sa Kyoto Hanaris sa Japan B-League Division 1. At dahil no choice na nga itong si Jamie Malonzo kundi bumalik dito sa Pilipinas at hawak na nga ng Converge Fiber Xers kung sakali ang kanyang PBA playing rights, ay sinasabing ipapahiram daw muna ito sa pinakamalakas na koponan ngayon sa MPBL na Abra Weavers. Nagkataon din naman na nang pumutok ang balita na itong ang si Jamie Malonzo ay napatalsik na sa kanyang koponan sa Japan B-League na Kyoto Hanaris, ay agad-agad na nagbigay ng filler of contract ang Abra Weavers dito kay Jamie Malonzo kung gusto nga nitong bumalik sa Pilipinas. Kung tutuusin daw, pwede raw sanang iapila ng Converge Fiber Xers ang kaso nitong si Jamie Malonzo na paikliin na lamang ang 3-year ban na ipinataw sa kanya. Total nga naman, ilang buwan pa lamang itong nawawala sa PBA, kaya kung gugustuhin nga umano ng Converge Fiber Xers Management, ay pwede nga nilang iapila ito kay PBA Commissioner Willie Marcial at sa PBA Board of Governors na pagbigyang muling makapaglaro itong si Jamie Malonzo para sa Converge Fiber Xers kung sakali nga na mapupunta sa kanila via trade ang kanyang PBA playing rights kapalit ni Mikey Williams. Pero ang plano umano ni Vice Governor Delta Pineda at gagawing diskarte ay kung hawak na nga nila talaga ang PBA playing rights nitong si Jamie Malonzo at total nga hindi ito makakapaglaro sa PBA ng 3 taon, ay sinasabing ipapahiram muna nila ito ng 3 taon sa MPBL sa Abra Weavers. At kapag ka natapos nga yung 3-year ban sa PBA nitong si Jamie Malonzo at saka nila ulit ito kukunin sa Abra Weavers sa MPBL para tuluyan ng makabalik sa PBA sa pagkakataong ito sa Converge Fiber Xers na kung sakali. Kumbaga magkakaroon ng agreement o gentleman's agreement sa pagitan ni Vice Governor Delta Pineda at Abra Weavers team owner JB Bernos tungkol sa pagpapahiram nga dito kay Jamie Malonzo sa loob ng 3 taon at paano ito naging konektado sa napipintong paglalaro ni Dave Ildefonso sa Converge Fiber Xers sa PBA
ay sinasabi naman na ganito ang mangyayari. Dahil nagbigay na rin ng pahayag itong si Dave Ildefonso na gusto niyang tapusin yung kanyang 2-year contract sa Abra Weavers sa MPBL, at parang nangangahulugan nga ito na hindi pa ito makakapaglaro sa Converge Fiber Xers sa ongoing Philippine Cup ngayong 50th season. Kaya ang koneksyon ng Mikey Williams, Jamie Malonzo 1-on-1 trade dito kay Dave Ildefonso sa Converge Fiber Xers ay dahil nga sa pamamagitan nung gentleman's agreement na mangyayari kay Vice Governor Delta Pineda at kay Abra Weavers team owner representative JB Bernos, ay hihimukin nila itong si Dave Ildefonso kasama na mismo ng owner ng Abra Weavers na pwede na siyang maglaro sa PBA at hindi niya na kinakailangan natapusin pa yung nalalabing 1 taong kontrata niya sa Abra Weavers. At kapag nangyari nga yun, mapupunta na nga sa Converge Fiber Xers ngayong December kapag natapos na ang ongoing season ng MPBL para sa Abra Weavers at malaya na siyang makakapaglaro sa Converge Fiber Xers na wala siyang lalabagin na breach of contract. At dahil makakapaglaro na nga itong si Dave Ildefonso sa Converge Fiber Xers, ito namang si Jamie Malonzo ang parang lalabas na kapalit sa loob ng 3 taon nitong si Dave Ildefonso sa Abra Weavers. Kaya hindi mangangamba si Representative JB Bernos na malulumpo ang kanyang team sa pagkawala ni Dave Ildefonso dahil meron namang assurance na itong si Jamie Malonzo ay ipapahiram muna ng Converge Fiber Xers sa Abra Weavers sa MPBL. At dahil doon, parang hindi rin nawala si Dave Ildefonso sa kanilang koponan dahil isang Jamie Malonzo ang papalit sa kanya sa Abra Weavers at mananatili silang championship contender team sa MPBL next season. Kumbaga, win-win situation umano yun para sa dalawang koponan, sa Converge Fiber Xers sa PBA at sa Abra Weavers sa MPBL, dahil ang Converge Fiber Xers ay magkakaroon ng isang Dave Ildefonso na nasa kanila nga ang PBA playing rights pero merong ongoing contract sa MPBL na po pwede namang hindi na ituloy kung mangyayari ang diskarte na to ni Vice Governor Delta Pineda. Samantalang ang Abra Weavers sa MPBL naman ay hindi iindahin ang pagkawala ni Dave Ildefonso dahil si Jamie Malonzo ang kanilang makukuhang kapalit na ipapahiram muna ng Converge Fiber Xers sakaling pumayag ang Barangay Ginebra San Miguel sa 1-on-1 trade kapalit si Mikey Williams. Kaya ngayon, ang kinakailangan na lamang talagang gawin ng Converge Fiber Xers ay hintayin ang sitwasyon ni Jamie Malonzo kung meron itong makukuhang bagong kontrata sa Japan B-League o kaya sa ibang bansa. At kung wala naman, ay makumbinsin nga nila ito na bumalik sa Pilipinas at gagawa nila ng trade sa Barangay Ginebra San Miguel para makuha ang kanyang PBA playing rights. At dahil meron nga itong 3-year ban, ay ipapahiram muna sa Abra Weavers sa MPBL para malaya nilang i-release itong si Dave Ildefonso na meron pang nalalabing 1 buong taong kontrata sa Abra Weavers sa MPBL para tuluyan na itong makapaglaro sa Converge Fiber Xers ngayong ongoing Philippine Cup. Anong opinion mo dito sa sinasabing discarding Delta ni Vice Governor Delta Pineda para tuluyan ng makapaglaro sa kanila si Dave Ildefonso sa ongoing All Filipino Cup ng 50th season ng PBA? Sakali nga kaya na wala nang makuwang kontrata sa Japan B-League itong si Jamie Malonzo at mai-propose nga nila yung trade sa Barangay Ginebra San Miguel para maging kapalit ni Mikey Williams, ay papayag naman kaya ang Barangay Ginebra San Miguel sa iaalok na 1-on-1 trade ng Converge Fiber Xers sa kanila? At kung sakaling ang matuloy yung 1-on-1 trade na yun, ay tuluyan na kaya itong magiging daan para si Dave Ildefonso ay makapaglaro na sa Converge Fiber Xers at hindi niya na kailangan tapusin pa yung nalalabing 1-year contract niya sa Abra Weavers sa MPBL at matulungan niya na ang Converge Fiber Xers na mapanalunan ang unang championship nila sa PBA ngayong ongoing 50th season All Filipino Cup. Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.